So isa sa mga lumabas ngayong araw na to, mga kotsero, yung sa yung sa audit, finally. Yung audit ng House of Representatives. Finally. Lumabas din siya, guys. Ito yung balita. Wait. Kanina ko lang kasi nakita eh. Ayan yung balita. Nakabaliktad sa inyo ha, pasensya na. Ayan, pero ayan yung balita. Basahin ko sa inyo yung balita. Mababang kapulungan ng Kongreso. Malinis ang audit sa nakalipas na 6 na taon, sabi daw ng COA. Di nga. Di nga. Basahin natin. Basahin natin, guys, ang balita. Ito yung balita RP1, Radyo Pilipinas News, yung nagbalita. Walang date, ba't walang date? Anyway, sabi daw ay eto. Binigyan ng Commission on Audit ang House of Representatives ng malinis na audit sa nakalipas na 6 na taon. Malinis daw, guys. Base sa annual audit reports ng Kamara mula 2017 hanggang 2022, walang masamang natuklasan ang COA sa mga dokumento ang transaksyon sa mababang kapulungan. Malinis naman pala, guys. Wait, di pa tapos. Basahin natin. Sa pinakahuling audit sa lower house, idineklara ng COA na walang notice of suspension, notice of disallowance, and the notice of charge para sa taong 2022. Yan. Wala rong ganun. So malinis daw. Ito ngayon. Klinaro din ng state audit na sa parehas ng mga taon ay walang natanggap ang lower house na kahit anong PDAF or DAP. Sa katunayan, pinuri pa ng COA ang Kamara sa timely remittance ng employees' contributions sa government. GSIS, Pag-ibig at PhilHealth. Hinangaan din ang institusyon sa pagtatalaga ng secure and suitable na pasilidad sa mga senior citizen at differently abled employees and visitors, kabilang dito ang wheelchair ramps, elevators at hiwalay na restroom cubicles na may special fixtures. Wow, kapuri-puri pala yun. Gumawa kayo ng CR pang PWD. Good job. Nakakainis. Nakakainis. Kapuri-puri pala gumawa ng CR. Ano kayo? Si Pinoy. Ano yan? Si Pinoy? CR na walang pader? Walang divider? Diyos ko. Anyway. So hinanap ko ngayon yan. Kasi sinabi nila updated daw. Sabi updated daw. So hinanap ko. Saan na yung internet? Ayaw siyang gumana doon sa isa kong app eh. So hinanap ko sa ibang gamit ko ibang app. Ito. Ayan, COA to, COA, National Government Agencies. Ayan. Alam niyo mga kotsero, for the past few weeks, simula nung pumutok yung issue na tinanggalan ng confidential fund si VP Sara, binabatikos ko na ang COA dahil yung kanilang audit ay hindi nakalista dito sa website nila. Wala dyan, mga kotsero. So nung nakita ko sa balita kanina na updated na raw yung website, ay chinek ko talaga kung nandoon na. Mga kotsero, bigla nilang dinagdag legislative offices. So kung meron ito dati, dapat noon nakita ko na. Kaso wala. Ngayon kumpleto na, guys. Ayan legislative offices. Di ba? Kumpleto na. Ganun na, guys. So dinownload ko na yan. So pinapasa ko siya kanina. Napakamot na lang ako eh. Marami kasing maraming dokumento, etc. So, alam niyo naman mga kotsero, ang unang-una kong batikos talaga dito sa sa Kamara de Representante natin ay yung kanilang extraordinary funds. Bakit? Kasi mga kotsero,
Pakita ko sa inyo kung bakit. Pakita ko sa inyo kung bakit. Kasi si Stella Kimbo kasi ang may kasalanan diyan. Si Stella Kimbo. Kasi 'di ba nung binabatikos si VP Sara tungkol sa confidential funds. Anong sabi ni Stella Kimbo? Sabi niya, wala kaming confidential funds sa House of Representatives, sabi. Wala kaming confidential funds. Ang meron lang kami extraordinary funds. Naalala niyo 'yan? Alala niyo 'yan? Ito 'yon, guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Pasensya na, baliktad sa ano niyo, ha. O, ayan, oh. Extraordinary expenses lang daw meron sila. Sabi, House has confidential funds? Question mark. Kimbo says only extraordinary expenses. Yun ang sinabi. Okay. Doon pa lang tinawanan ko na sila. Mga kotsero. Bakit? Kasi alam naman natin kung anong extraordinary expenses. Pinakita ko na rin sa inyo 'yan. Marami na akong pinakita ko na sa inyo yung COA rules tungkol sa extraordinary expenses. Pinakita ko na sa inyo yung annual audit report ng yung consolidated na 2022. Nandoon din yun. Tapos pinakita ko sa inyo yung part ng GAA na dinidefine kung ano ang extraordinary expenses. Para sa mga nakakalimot, teka, tingnan natin. Papakita ko uli sa inyo. Just in case lang nakalimot na kayo. Kasi ito yung hirap pag nagtatrabaho sa nagtatrabaho pag nagla-live sa labas eh. ang hirap mag-live sa labas, alam niyo ba 'yun? Kasi may ganitong drama. Hanap-hanap talaga. Ito yung sa extraordinary expenses. Yan, alala niyo to? Pinapakita ko to sa mga live stream ko eh. Yan, extraordinary expenses. Dinidefine dito, galing to sa GAA mismo 2022. Dinidefine dito kung ano yung mga gastos na worth ng yun yung halaga ng extraordinary expenses. Meetings and seminars, official entertainment, public relations, educational, athletic and cultural activities. Ito lahat yan. I-post nyo na lang kung gusto nyo mabasa. Ayan, yan lahat yan. Tapos, ang liquidation yan, mga kotsero, sa audit niyan, mga kotsero, ito lang ang kailangan. Sa audit yan, ha? Pakibaliktad na lang sa sa kay Katie, pakibaliktad na lang. Kasi baliktad yung dito eh. Tapos, nung 2022, mga kotsero, ang Congress, ang House of Representatives, ang may pinakamalaking ginastos sa extraordinary expenses. 4.98 billion. Ayan yan, ayan yan. Palagi ko na pinapakita sa inyo to. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung nakasulat sa COA. Yung kine-claim nila na maayos daw. Let's be fair to COA. Ay, maging fair tayo kay COA. Let's give them the benefit of the doubt. Kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Pero sana ginagawa nila ng tama. Hindi lang naman hinihiling natin eh. Gawin nyo ng tama yung trabaho nyo. Ito yung dinownload ko. Yan o. House of Representatives Notes to Financial Statements. So, download ko yan. Binabasa ko yan kanina. Hinahanap ko yung sa parte ng extraordinary funds. Extraordinary funds. Papakita ko sa inyo. Kayo mag-alala. So dito, sa dokumento na to, may papakita lang ako halimbawa. Example. Halimbawa to sa receivables. Nakikita niyo ba yung receivables? Ito sa taas, ayan yung title, ito yung table na expenses, tapos ito yung explanation. Yan. So, kapag binasa mo to, alam mo agad kung saan napupunta yung pera. Kasi nakasulat kung may table ng expenses, may table ng or receivables, tapos may explanation sa ilalim. So madali mo siyang makikita, di ba? Ngayon hinanap ko si extraordinary funds. Yan, maintenance and other operating expenses. Ayan. Ito, bibigyan ko yung example. Ito ulit, example. Traveling expenses yan. Traveling expenses, tapos may explanation sa ilalim. Napakahaba, di ba? Ayan, ang haba na explanation, di ba? Tapos kasunod is, ano to? Training and scholarship. Ayan, training and scholarship, di ba? Napakahaba, di ba? O yan, di ba? Ano to kasunod? Supplies and materials expenses. Ayan, di ba?
Ang haba ng meron kang table, tapos meron kang explanation sa ilalim. Okay. Ngayon pupunta tayo sa extraordinary funds, guys. Extraordinary expenses. Ay, Diyos ko. Ang saya-saya nito. Tingnan nyo. Extraordinary expenses. Putek, walang explanation. Blanco. Panalo. Bakit naman ganun, Kowa? Ba't walang paliwanag kung saan ginastos yung extraordinary expenses? O, tignan nyo. Ipapakita ko rin yung pati sa professional services, ha. Kasi, tignan nyo, ayan. Diba? Tutuwa kayo, guys. Natutuwa ba kayo? Kasi ako hindi eh. Bakit ganon? Bakit ganon? Ang tagal ko kaya inintay nito. Ang tagal ko kaya inintay ito. Nag-iintay ako ng ng documentation na at least 'di ba mara-rationalize mo. At least sa utak mo na lang 'di ba i-rationalize mo. Kaya pala 15 million per congressman ang extraordinary expense kasi ginastos dito, ginastos diyan, nagbe-benefit naman sa bansa, etc. etc. Kaso wala eh. Ano yan? Blanco? Blanco talaga? Sino ba nagsabi sa'yo kino-compare ko kay Sara? Ikaw ang nagpasok kay Sara dito. Ang sinabi ko, nag-umpisa yung issue dyan sa extraordinary funds na yan. At bakit ko tinutukan yan? Dahil doon sa sinabi ni Stella Kimbo nung tinanggalan nila ng budget si Sara. Diyos ko, Arlo ha, huwag mo kong paikutin. Sorry ka. Ano na? Ito nga, ito na nyo sa professional fees. Professional fees, ang haba ng paliwanag niyan. Consultancy service, etc. 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 Tapos pagpunta mo sa extraordinary and miscellaneous expenses, wala. Ito, ano siya, parang communications expense lang, ganon. Diyos ko, wag ako. So hindi na natin malalaman kung saan ginagastos yung extraordinary funds. Magtiwala na lang tayo na ginagastos sila ng tama. Ganun ba ang usapan? At saka yung report nila na to, itong audit report, it has nothing to do with the individual expenses of the representatives. Wala, hindi siya individual expenses of the representatives. Unless hindi ko pa nakikita. Pero nung binalikan ko yung itemized list of expenses, hindi pa rin siya updated, 2020 pa rin siya. Papakita ko sa inyo. Baka hindi kayo naniniwala eh. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Itemized list of expenses. Unless dinagdagan na nila ngayon. 2020 pa rin siya. Ito yung itemized list for Congress and Senate. 2020 pa rin siya. Hindi pa rin nila ina-update. So ano na ako ba? Tiwala na lang tayo. Tiwala na lang tayo na ginagastos ng tama yung budget natin, no? Kasi ang dami kasing drama ng HOR eh. Ang daming drama ng House of Representatives. Sinasabi, walang pera ang Pilipinas, etc. etc. What have you. Pero maririnig mo yung mga kongresista magpapagawa ng bagong building malapit sa Senado. Bakit? Para mas madali kaming makapag-usap. What? Hindi nyo kaya mag-zoom? Hindi nyo kaya mag-messenger? Hindi nyo kaya mag-zoom? Usap lang pala eh. Kailangan nyo magpagawa ng building para mag-usap? Kowa, ano nangyayari sa inyo? Bakit ganyan? Ba't may ganyang kwentuhan? Bakit may ganyang ganap? Yun lang naman ang tanong namin eh. Bakit may ganyang ganap? Anong meron? Anong meron sa inyo? Bakit may ganyang ganap? Kasi it's unusual eh. It's highly unusual. Lalo na mga kotsero na si Kowa has all the liberty to create their audit process. It's a constitutional mandate. Hindi niya pwedeng baliin yan. Kahit kongreso, hindi kayang baliin yan.
May mga nagsasabi, ay kasi ano, hawak kasi ng House of Representatives yung budget ng ng COA. Hindi nila hawak. Constitutional Commission yan eh, independent yan. Independent ang budget niya. Hindi pwedeng bawasan yan. Kung ano yung sinabi nila, yun na yun. It's not subject for debate. Ang balita ko, si Pulong nagpakita na siya ng kanyang audit report. Yun ang balita ko, si Pulong. Hindi ko pa nakikita yung audit report. Nababasa-basa ko lang sa mga comments. Yung iba, hindi ko pa alam. So, nauna na si Pulong. O paano naman yung iba? Paano yung iba? Baka naman pwedeng sumunod na dyan si Kong Sandro. Kasi diba, sabi niya, sa paliwanag niya, loyal naman daw talaga siya sa Marcos Duterte. Diba, sabi niya. Siya sabi nun eh. Diba nitong recently, nung ginisa siya ni Lagman, napahiya siya. Ano sabi niya? Matagal ko nang binabanggit na loyal ako sa Marcos at sa Duterte. Ganyan. Game! Baka naman pwedeng patingin ng audit report mo, Kong Sandro. I'm sure, okay naman yan, I'm sure. Hoping. Diba? Iba pang congressman dyan nakaalyado. O, sana? Wala ba magagawa si PBBM dyan? Bawal ba siya mag-ask na resibo? No, it's separation of powers po, Ma'am Maria. Separation of powers. Hindi pwedeng pakialaman ng presidente ang operations ng House. Same is true with the House to the President, and same is true with the House and the executive, the legislative and executive sa sa judiciary. Walang ano yan. Hindi nila pwedeng pakialaman yan. So, whatever the House decides on, it is the decision of the House. That's it. So yun. Nakaka-disappoint lang guys. Nakaka-disappoint kasi diba parang bakit may ganun? Bakit may In fact, kung babasahin niyo yung notes, meron pang ang point na nag-overspend ang maliit lang naman, mga 2 million pesos. Compared to the syempre, compared to the budget of the the House of Representatives, maliit lang yung 2 million. So nag-overspend sila sa MOOE nila ng 2 million. Nung binalanse nila, income, other revenues, etc., expenses, positive pa rin parang merong parang from budget, yung budget na project, meron pang sumobra na 1M yata if I'm not mistaken. Hindi pwede executive order dito, unnamed legion, hindi pwede. Wala talagang pakialamanan yan. Pwede lang hindi rin pwede EO So yun. It's just disappointing. It's really disappointing. Na sana si COA acted with ayokong sabihin na wala silang good faith kasi baka maano naman ako. Acted with more siguro wisdom or prudence siguro. Ewan ko lang, kasi baka kasi ngayon lang natin napapansin kasi ngayon lang may social media. So, dati hindi masyadong pansin. So ngayon, dahil marami nang nakikialam, 'di ba? Lahat ng dokumento uploaded, pwede mo ma-access. So para sa atin, it's something new. So, 'di ba? Baka ganun 'yung nangyayari. Pero let's hope na dahil ngayon ganito na 'yung sistema, si COA will adjust accordingly. So sana one of these days, yung itemized list naman per congressman, sana COA per congressman ang ilagay nyo. Yung itemized list per congressman or per senator, para pata sa lahat. Kasi si presidente may sarili, si VP may sarili, lahat ng ahensya may sarili, constitutional commissions may sarili. So kapag sinisi mo, pag merong mali sa paggastos, alam mo agad kung sino accountable, sino ang dapat mong singilin, 'di ba? Tapos pagdating sa House of Representatives,
isang body lang ang ano nyo. Kung babasahin niyo yung COA audit, hindi siya per representative, per ano siya. It is treated as the whole body. Merong pang pasweldo, meron yung tulad nga na mention kanina, yung remittance sa PhilHealth, etc., remittance ng income tax ng mga empleyado ng House of Representatives, etc. Puro ganun. Wala yung per congressman. Yun yung kailangan natin, yung per congressman. Sa level nga ng mayor, meron eh. Alam nyo ba yun? Baka hindi nyo alam. In case hindi nyo alam, pag pupunta kayo sa website, pwede nyo i-check yung COA report ng mayor nyo or gobernador nyo. Pwede yun. Di ba? Sa level nga ng mayor hanggang gobernador hanggang mayor, nako-audit as an individual. Tapos si Senate tsaka si HOR as a body naman. Ang pangit nyo kabanding. Ang pangit nyo kabanding, guys. Huwag ganun. Diba? So, inumpisahan na balita ko lang to, hindi ko sure, nakita ko lang to sa mga post. Ang sabi, naglabas na raw si Kong Pulong Duterte, no? Hintayin lang natin yung iba kung maglalabas sila. But, alam nyo mga kotsero, suntok sa buwan yan. We don't know if it will happen. Hindi natin alam nga kung naiisip nila yun. Naiisip ba nila yun? Hindi natin sure. Pero, let's see, di ba? Let's see. Pero, ayun. So mga kotsero, maraming pong salamat sa panonood sa atin ngayong gabi. Huwag niyo pong kalimutan, supportan palagi yung ating channel. So, meron tayong Coach Jared YouTube channel. Paki-subscribe na rin po yan. Tapos paki-like at paki-share na rin po yung mga videos natin para happy. So, maraming pong salamat sa nandito ngayon, no? Sa live stream natin. And I'll see all of you in our next live stream the moment na maglibre uli yung oras ko. Na-tsempohan lang talaga tayo, guys, na meron tayong 1 hour to spare today. So mga kotsero, I'll see all of you in the next Coach Jared Live. Bye everyone, see you next time. Bye.